Magandang umaga po sa ating lahat. I hope and pray na nasa mabuting kalagayan ng bawat isa sa araw na ito. Good morning po. Good morning. Good morning. Sige po, tayo po ay magsimula na. Ang ating pong devotion ngayon ay matatagpuan sa mga Kawikaan, chapter 6, verses 12 hanggang 19 po. Let's pray po. Let's pray. Panginoon Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito, sa pagbibigay sa amin, Panginoon, ng panibagong buhay, kalakasan, Panginoon, na nanggagaling sa inyo. Salamat, Lord God, sapagkat alam po namin na hindi ka nagbabago at hindi ka nagkukulang, Panginoon, sa buhay namin. At palagi ka pong nandiyan every time na kailangan po namin, Panginoon, ng tulong at ng kalakasan, Panginoon, na galing sa iyo. Ay palagi mong ibinibigay yan, Panginoon, sapagkat napaka-generous mo sa amin bilang ikaw ang aming Ama. At kami, Panginoon, ay yung mga anak na tinubos mula sa aming mga kasalanan. Panginoon, sa oras na ito, dalangin po namin na bigyan mo kami, Panginoon, ng pagkaunawa at puso, Panginoon, handang tumanggap ng mga turo mo mula sa iyong mga salita at upang may apply namin ito, Panginoon, sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. May continue to be with us, and your Holy Spirit, Lord God, will give us your message, Panginoon, this morning. Maraming salamat po. Ito po aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Magandang umaga po sa lahat. Ang ating pong devotion ngayon ay nasa Proverbs chapter 6 o mga Kawikaan chapter 6 verses 12 hanggang 19. Basahin ko lamang po, nakalagay po dito sa Tagalog. Taong walang kwenta at taong masama, kasinungalingan, kanyang daladala. Ang mata ay ikikindat o kaya ipipikit, ikukumpas pa ang kamay upang ikaw ay maakit. Ngunit sa sarili ay may masamang iniisip, ang lagi niyang nais ay manggulo sa paligid. Dahil dito, kapahamakan niya'y biglang darating na sugat na tatamuhi hindi na nga siya gagaling. Ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay, mga bagay na kanyang kinasusuklaman. Kapalaluan, kasinungalingan, at mga pumapatay sa walang kasalanan. Pusong ng kanyang kapway, walang mabuting isipan, mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan. Saksing sinungaling, mapanglubid ng buhangin, pag-awayi ng kapwa, laging gusto niyang gawin. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Ang title po ng devotion natin this morning ay Ang Hari ay Pasayahin. Ang paggawa po ng mga mabubuting bagay, kapag ikaw ay pagbago ka sa pinapasukan mong trabaho o bago ka sa isang lugar na pinupuntahan mo, gusto po nating laging ibigay yung best, Kapag bago ka doon sa isang kumpanya na pinapasukan mo, gusto mo palaging ibigay yung best, yung pinakamagaling, yung pinakamaganda, pinakamagagandang ngiti, pagbati, gusto mo palaging ibigay yun kapag bago ka sa isang company, Pero bakit natin gustong gawin yon? Bakit natin gusto laging ibigay yung best? Kasi po, gusto nating ma-impress yung mga tao sa paligid natin. Na tayo ay magaling makisama, na tayo ay karapat-dapat dun sa posisyon, sa isang kumpanya, ganyan din po sa Diyos. Kung nagagawa natin yun sa mga tao sa paligid natin, ganun din po sa ating Panginoon. Since tayo ay kanyang mga anak, dahil kay Kristo, nararapat lamang na hindi natin gawin ang mga bagay na kinasusuklaman ng ating Panginoon. Kung sa company nga, kapag may mga rules and regulation, iniiwasan po natin yung hindi gawin para hindi tayo magkaroon ng penalty o ma-fine sa trabaho. At ayaw yun ang boss natin dun sa trabaho. Gagawin din natin hindi natin gagawin yung mga bagay na hindi makapagpapasaya doon sa boss natin sa trabaho. Ganun din po sa Diyos. At dito sa binasa po natin, may mga bagay na kinasusuklaman dito ang ating Panginoon. May mga bagay dito nakalagay na dapat nating iwasan, magbigay babala sa atin na hindi natin 'to dapat gawin. Alin po yung mga bagay na yun? Ayun po yung nakalagay po sa may verse 16 hanggang 19, Ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay,
mga bagay na kanyang kinasusuklaman. Dito po nakatala yung mga bagay na ayaw ng Panginoon, na ayaw ni Yahweh, no? At sa may verse 12, makikita po natin, no, sinabi po ng Haring Solomon na taong walang kwenta at taong masama. No, yun po yung mga bagay na ginagawa ng mga kinamumuhian ni Yahweh. Doon sa nakalagay sa may verse 17 hanggang verse 19. Yun po yung mga bagay na ginagawa ng mga taong masama at mga taong walang kwenta, na mismong yung mga tao po na yun po yung talagang nagagalit si Lord sa mga taong gumagawa ng kasamaan, no? At unang-una na po dyan, yung kapalaluan, yung kayabangan. Sa ESV po, ang nakalagay po dito ay proud look, no? Sabi po dito sa may ESV, haughty eyes, o sa ibang salin po ay proud look, no? Sa 1 Peter 5 verse 6, sabi po dito, humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Ang gusto ng Diyos ay kababaang loob. At hindi po niya gusto yung mapagmataas na tingin sa sarili o mapagmataas na tingin sa sarili at pangmamaliit naman sa iba, no? Ayaw po ng Diyos yung pagiging palalo. Ang gusto po ng Diyos ay yung taong merong kababaang loob. Pangalawa sa ayaw niya is yung a lying tongue, no? In Proverbs chapter 12 verse 22, madadaanan din po natin to. The Lord detests lying lips, but He delights in people who are trustworthy, no? Ang linaw po, ano, ayaw ng Diyos sa mga taong sinungaling. Ayaw po ng Diyos sa mga dila na nagsisinungaling. Kaya nga po, ang sinabi diya sa Proverbs 12 verse 22, but He delights in people who are trustworthy, no? Yun po yung gustong-gusto ng Diyos, yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Sapagkat ang Diyos ay katotohanan, no? Kinakailangan din po nating pag-aralan yung i-apply sa buhay natin yung hindi pagsasabi ng kasinungalingan at purong katotohanan lamang, no? At wag po tayo maging mapagmataas. Pangatlong bagay, hands that shed innocent blood, no? In 1 John chapter 3 verse 12, do not be like Cain. Sino po ba si Cain? Who belonged to the evil one and murdered his brother. No? Siya yung pumatay sa kanyang kapatid, no? And why did he murder him? Because his own action were evil and his brothers were righteous. No? Ang kanyang kapatid ay matuwid at samantalang si Cain, siya ay masama. Kasamaan sa ating Panginoon ang pumitil ng buhay ng mga inosente at wala namang kinalaman, no? Kaninang umaga, pagbukas ko ng balita, paggising ko, nagbukas ako ng balita, ang unang nakita ko kaagad is yung taxi driver, yung driver na pinatay, no? Na walang awang pinatay. Hinold up tapos pinatay. Ayaw ng Diyos 'yon. Sapagkat hindi naman ala naman silang kasalanan, inosente po sila, no? Ayaw po ng ating Panginoon 'yon. Pangapat, a heart that desires evil plans. Ayaw ng Diyos itong mga bagay na ito because they are rooted in wickedness, rebellion against God, and cause harm to others. Yung nagpaplano ng masama sa kapwa, ayaw po ng ating Panginoon yon. Pangalima, feet that are swift in running to evil. Yung mga paan ang bilis gumawa ng kasamaan, ang bilis tumakbo sa kasamaan. God is righteous, no? And if He is righteous, dapat lahat ng gagawin natin dahil tayo ay Kanyang mga anak, ay righteous sa paningin ng Diyos. Because we are representative of God wherever we are. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 20, we are Christ ambassadors. Tayo ay nagre-representa sa ating Panginoon na dapat makita sa atin yun. At ayaw ng Diyos sa mga tao ang gumagawa ng kasamaan, lalo tigit. Yung panglima, ano po? Yung matuling gumawa pagka sa kasamaan. Pag sa kabutihan, ang bagal kumilos. Pero kapag masama ang gagawin, napakabilis. Mas mabilis pa po sa alas 4. Ano? Pang-anim po, a false witness who speaks lies. Again, lying tongue ulit. Ano? A God hated a lying tongue and also a false witness. No? At yan po isa sa mga nakalagay sa 10 utos, Exodus chapter 20 verse 16. You shall not give false testimony against your neighbor. Ayaw din po ng ating Panginoon yan.
Base kay Solomon, kay Haring Solomon, itong mga bagay na to ay hindi natin dapat gawin dahil ito ay mga masasamang gawain at ito ay ginagawa lamang ng mga taong, sabi ng verse 12, mga taong walang kwenta at taong masama. Ayaw po ng Diyos yung mga bagay na ito. At ito po yung kinasusuklaman niya. At yung pinakapapito po, and the one who sows discord among brethren, yung pinag-aahaway, yung mga tao sa paligid niya, yung kanyang mga kapatid, pinag-aahaway. Tandaan po natin ang sinabi po ng Matthew chapter 5, verse 9 sa Sermon on the Mount. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Ang ganda po ng paalala sa atin ngayon, napaka simple and yet very meaningful. Kasi nakikita natin na kung itong mga bagay na to ang ayaw ng Diyos, nararapat lamang po, hindi po ba, na hindi natin siya dapat gawin. O kung nagawa man natin, mga kapatid, kailangan mag-stop tayo ngayon and humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Why? Gusto kong balikan natin yung sa verse 16. Ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay, mga bagay na kanyang kinasusuklaman. Yung word po na kinasusuklaman, parang ayaw natin mangyari yun pagdating sa isang tao, yung kasuklaman tayo ng mga tao sa paligid natin. Lalo't higit na po sa ating Panginoon, na hindi niya tayo dapat kasuklaman sa mga bagay na ginagawa nating kasamaan. No, mga kapatid, let's reflect on this. Are we the one who's proud look sa kanyang sarili, mapagmataas? Tayo ba yung taong nagsisinungaling? Yung ating mga dila ay nagsisinungaling? Tayo ba yung mga tao na sigurado naman, hindi natin to gusto. Ano po mga kapatid? A hand that shed innocent blood. At alam ko po, hindi natin siya gagawin. No? Siguro, hindi rin tayo yung tao. Sana hindi rin po tayo yung tao na may pusong nagnanais ng kasamaan. Nagpaplano ng kasamaan sa iba. Sana po hindi rin po tayo yun. Sapagkat, we want relationship sa mga taong nakapaligid sa atin. At dito po sa ating inaaral na intentional discipleship, we really need to build relationship that is genuine. Yun totoo. No? Dahil ayun po yung ipinagkatiwala at pinagubilin po sa atin ng ating Panginoon. Na magmahalan po tayo. No? At hindi po natin gagawin yung kasamaan, yung pagpaplano ng kasamaan sa mga kapatid natin sa pananampalataya o sa mga tao na kapaligid sa atin. Lalong hinggit na hindi tayo kung ang mga taong masasama ay mas mabilis pa, napakabilis gumawa ng kasamaan, tayo naman po mga anak ng Diyos ang kokontra doon. Dahil dapat tayo ang gumagawa po ng kabutihan at hindi tayo ang pinagmumula ng kasamaan. Yun po yung panglima na ayaw ng Diyos, na ayaw ni Yahweh. Feet that are swift in running to evil. No? Yung mga paa na ang bilis tumakbo sa kasamaan. Ayaw po ng Diyos yon. At yung pang-anim, a false witness who speak lies. No? Tayo pong lahat ay hindi naman po false witness. Tayo ay magpapatotoo sa katotohanan na tinanggap po natin at walang iba kundi si Kristo po iyon. No? Tayo ay living testimony of who Jesus is sa buhay po natin. Kung paano niya tayo binago. Let us be a true witness of Jesus Christ. Huwag po tayong maging false witness ng mundo. No? Mangyayari lang na magiging false witness tayo kung tayong mismo Kristiyano ang pinagsisimulaan ng kasamaan sa mga taong nasa paligid natin. But I pray hindi po maging ganon, mga kapatid. No? Let us be a true witness of Jesus Christ. Pang-7 po, the one who sows discord among brethren. No? Huwag po saan tayong maging ganon. Yun tayo yung taong pinagsisimulan po ng gulo. Pinag-aaway natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya o yung mga tao sa paligid natin. No? Yung kapitbahay mo na ang payapa ng pamumuhay, pag-gagawa ng chismis, tapos pag-aawayin, tapos makakarating sa barangay, tapos malilista pa yung pangalan mo sa blatter book. No? Huwag po tayong ganun. Dahil hindi po yun ang gusto ng ating Panginoon. Purong kabutihan ang kanyang nais. Dahil siya ay mabuti. Dahil siya ay matuwid. Kung tayo ay tagasunod ng ating Panginoong Jesus, sa panahon na ito, gumawa po tayo ng kabutihan. No? Again, we are made for relationship. Yung mga relationship around us, pahalagahan po natin. Sabagkat alam po natin na kapag ginawa natin yung magandang relationship sa mga tao, magiging mabuti tayong patotoo sa kanila. No?
Mamaya papasok tayo sa company natin, sa trabaho natin. Sino po ba talaga tayo pagdating sa trabaho? Ipakita po natin yung pagiging Kristiyano na may takot sa Diyos at gumagawa ng kabutihan sa atin pong Panginoon. Sabi ng Matthew chapter 22, if I'm not mistaken, verse 37 to 40 or to 39, sabi doon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. That is the first commandment. And the second is like this, love your neighbors as yourself. No? Lahat po ng kasamaang tinutukoy dito ay yung mga bagay na gagawin natin na nagagawa ng isang masamang tao sa mga taong nakapaligid sa kanya. Since we have Jesus Christ in our life, gumawa po tayo ng kabutihan at maging buhay po tayong patotoo sa mga taong nakapaligid sa atin. Again, sabi ng Matthew chapter 5, verse 9, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Hindi po tayo pagmumulan ng kasamaan. Tayo po mismo ang magpapalaganap ng kabutihan sapagkat tayo ay ambassador ng atin pong Panginoon. We are Christ representative at gagawin po natin yung mga bagay na makapagpapasaya sa Kanya. Today, mga kapatid, ang layunin ng buhay mo at ng buhay ko ay bigyang karangalan at bigyang kagalakan ang ating Diyos, ang hari ng lahat. Amen? Huwag po natin kalilimutan na ang buhay mo at yung buhay ko ay para sa Diyos lamang. At lahat ng gagawin natin ay bigyan natin po siya ng kagalakan. Magandang umaga po sa ating lahat. I pray na magawa po natin yung mga bagay na makapagpapasaya sa ating Panginoon. Kung may mga bagay na kinamumuhian ng ating Diyos, may mga bagay po na makapagpapasaya sa Kanya. At yun po yung sumunod tayo sa Kanya. If God is holy, we need to be holy. If God is righteous, let us live righteously in His sight. No? Yun lamang po ang ating mensahe ngayong umagang ito. Magandang umaga po at let us all pray. Let's pray. Panginoon Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito, Panginoon, na binigay mo sa amin at sa mensahe na amin pong narinig mula po sa inyong mga salita. Panginoon, tulungan niyo po kami na hindi namin magawa yung mga bagay na kinasusuklaman mo, Panginoon. Lord, kung meron sa aming mga kapatid na nag-struggle sa mga bagay na ito, Panginoon, patawarin niyo po, Panginoon, ang mga buhay po namin na nakita na sumpungan ninyo, Panginoon, na nagkulang sa inyong harapan. Patawarin niyo po, Panginoon, ang inyong mga anak sa mga bagay na nagawa po namin, Panginoon, na hindi ayon sa inyong kalooban. Nawa, Panginoon, ang paglilinis ng dugo ng aming Panginoon, nang siyang maglinis sa aming puso, Panginoon, na kung may masumpungan kang karumihan, Panginoon, ay tanggalin niyo po. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan ngayong oras na ito, sapagkat hindi mo, Panginoon, hangad sa amin, sa mga tao, Panginoon, na maging mapagpalalo, Panginoon, na maging mayabang. Ang hangad mo, Panginoon, ay maging mapagpakumbaba. Panginoon, at gusto po namin maging totoo sa lahat po ng aming sasabihin at walang pinaplanong masama against sa mga kapwa, Panginoon, na nakapaligid sa amin. Panginoon, mula sa inyong mga anak, Panginoon, sa mga nakikinig, Panginoon, at nanunood sa live stream na ito, dalangin ko po na lahat po kami ay maging peacemaker sa mga taong nakapaligid sa amin. Because, Lord, we are made for relationship. At kinakailangan po naming pahalagahan yung mga relationship, Panginoon, around us so that we may be able to become a good representative, Panginoon, ng inyong anak na si Jesus, na amin pong Panginoon na tagapagligtas. O Diyos, gamitin mo po kami bilang mga buhay na patotoo. At huwag niyo po kami, Panginoon, hayaan na makarating kami doon sa punto na gumawa kami ng masama. Sapagkat hindi mo inais, Panginoon, sa inyong mga anak na gumawa ng kasamaan. Kaya ilayo niyo kami, Panginoon, sa lahat po ng kasamaan. At maging purong kabutihan lamang, Panginoon, ang aming gawin, sapagkat ito, Panginoon, ay isa sa mga bunga ng aming pagtanggap sa iyo, Panginoon, ang aming relasyon sa iyo, ang paggawa po ng kabutihan. O Diyos, I declare blessing upon blessings, Panginoon, sa mga taong nakikinig. Kung meron man kami, Panginoon, mga kapatid na nababagabag, nahihirapan, nag-struggle, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, Lord, I pray for strength
I-bless niyo po ang bawat isa sa amin ng kalakasang nanggagaling sa inyo. At Lord, sa mga kapatid po namin nagkukulang, kayo po, Panginoon, ang palaging magpuno sa mga bagay, Panginoon, na kulang sa amin. Sapagkat nalalaman po namin, Panginoon, you are a generous God and you are always ready, Panginoon, to provide everything that we need according to your riches and glory. Maraming salamat po. At lahat po ng aming gagawin this day, Panginoon, ay maging fruitful at maging matagumpay, maging pagpapala po nawa kami sa mga taong nakapaligid sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pinakamatamis at dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Hindi ko na po kayo maisa-isa at mabate, pero dalangin ko po na ang kapayapaan ng Diyos ay palagi po nating maranasan sa ating buhay. God bless you all po and have a great day.